ano bang gusto nyo makamit itong 2024 kahit po ngayon ay nasa Abril na at masyadong mainit na ngayon ang panahon? Sa akin po kuya, anong gusto ko ma-achieve ngayon? Siguro, ang gusto ko pang ma-achieve is, gusto ko magka-work ngayon. Kasi para maka-help na rin sa family, saka pang financial ko din. Ganun po, pang help sa study. Ganun po. Ano po, ako po ay gusto ko pong, ako naman po yung tumulong sa pamilya ko, hindi lamang po si kuya yung laging may ambag po sa bahay. Kundi pati gusto ko rin po talagang may maambag din naman po kahit papano sa pamilya po. Ganun. Tulungan Opo, tulungan po sa kumbaga. tulungan. Okay po ya. For me, financial stable. Ganon. Financially stable. Yeah. Sige. Pero sa tingin nyo, kayo ba ay masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Ano po, siguro po sa ngayon, as in ngayong month na to, masasabi ko po sa sarili ko na happy ako, but nung January hanggang March, hindi ko po masasabi na super happy ko kasi po marami din pong napagdaanan po, ganon. Sa akin naman po, start ng January hanggang March is okay naman po. Pero this April po, ewan ko, parang ang dami ko po ngayon na problem, saka struggle po sa life. Pero so thankful po ako kasi may dalawa po akong friends na nakapagsabihan ng mga kailangan kong sabihin about kahit family problem at kahit ano pong problem siya. Napagsasabihan ko po sila. And goods naman po kasi po, mas naiintindihan naman po nila ako. Kaya yun po. Para sa akin po, balance po. May mga times na masaya, may mga times na sad. Kasi nga, just like what she said, na hindi sa lahat ng oras is, ayun talaga, yung parang normal na talaga na meron tayong mga struggles sa buhay na mararanasan. But it depends na lang sa atin if paano natin yung i-handle. Yes. Yun po. Perfect. Sige, ganito. Pero sa tingin nyo, bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan? Bakit isang tao ay naging malungkot? Ano po, siguro po depende yun sa tao kung ano yung pinakang malalim na rason para sa kanila. Hindi ko po masasabi yung exact na word kasi po nakadepende naman po yun sa isang tao. Ganun po. Sa akin naman po, para sa akin po is about naman siya sa mga family, mga school, kaya po nagiging, sa family naman po, sa school, parang nagiging masaya din po, parang halo-halo din, and sa life na din po, dami na natin siya. Okay po ya. So sa madaling salita po about problems, that's why hindi po nagiging kung bakit ang mga tao ay nagiging malungkot dahil yun unang-una dahil yun sa mga problema nila. Hindi nila alam kung paano i-handle yung mga problems nila, kung kanino ba dapat sila lalapit or kaya naman hindi sila natutuwa or hindi sila nagiging masaya sa mga bagay na ginagawa nila or may something sila na hinahanap na sadyang kulang sa sarili nila. Hindi ko alam kung basta Kung sa narating yung lungkot sa kasaya. Okay. Tanong ko lamang, sabi ng maraming Pilipino daw, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung ba't sila malungkot? Walang pera. Yes, possible po na ganun po ang reason ng iba. Kasi like ngayon na kapag wala kang money, parang hindi lahat, kasi kailangan kasi sa buhay is balance. Hindi sa lahat ng oras na, kasi may mga pangangailangan talaga tayo na kailangan talaga ang pera para maging masaya ka. Like pagdating sa family, like what if nagkasakit yung isa sa mahal mo sa buhay and wala kang financial para matulungan yun. So isa yun sa mga reason kung bakit hindi nagiging masaya ang isang tao. Pero hindi pera ang totally nagpapasaya sa isang tao, kundi parang isa lang din siya sa source para maging masaya din ang isang tao. Okay po, naniniwala kayo? Yes po, naniniwala din po ako. Kasi po, sabi nila money can't buy happiness, pero hindi po totoo yun. Kasi kung wala kang pera, paano ka magiging masaya? Kasi magiging problemado ka sa mga pangkailangan mong gastusin sa araw-araw. Yes. Okay, sige, tuloy. Sige, ganito na lang. Sige, tuloy lang natin. May mga iba akong kalito na tanong. Mabilis lang po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo po ba isang mabuting tao po? Yes.
Yes naman. Yes po, yes na yes. Opo, opo. Paano ito po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Siguro po yung isa na rin siguro yung pakikisalamuha mo in a good way, ganun po. Sa ibang tao. Sa akin po, no judgment, and Yeah. hindi ko po pinapakalman yung iba pong buhay ng ibang tao. Like, Yeah. kung anong gusto mong gawin, go lang. Pero, ganun po, go lang. Kasi Kumbaga, parang kung anong hayaan gusto na mong lang gawin, yung mga yes. ginagawa nila. Yes Nang po. walang halong Wala pong pangingialam, Yeah. walang inggit, walang galit, parang mga ganun po. Kung anong gusto niyong gawin, go lang. Support, parang support lang po. Parang no hate, ganun. Okay po ya. spread love. Spread love. Okay? I love Okay po ya. Basta alam mo yung responsibilities mo as a person, and syempre alam naman natin yung kung ano yung mga dapat gawin at hindi. Yes. Yeah, totoo naman yun. Ano nga ulit yung tanong, sir? Yun nga. Kung paano ito masasabi ko isang tao po ay mabuti? Ayun nga po, yun na yun. Alright, pero ganito, may ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Sometimes. Minsan din po. Sometimes. Pero nag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang isang salita. Oo naman po. Yes Opo. po, palagi. Yes po. Okay, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi kasi sa dictionary or mapa-Google man yan, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw yung tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral, ugali muna ng tao sa kanyang sarili na dapat walang ginagawang masama, krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kay Buba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po. Opo. Yes po, yes naman. Yes po. Yun nga po, lahat po talaga tayo. May mga reason naman kung bakit nagsisinungaling ang isang tao. May dalawang klase ng pagsisinungaling. Good lies and like, bad lies. White and black wise. White? Mhm. And yes, ganun po. Ganun din po. Ganun din. Yun nga po, pero ang problema po kasi whether yun ay black or white or whether sabihin nyo good or bad lies yan, it's still a lie. Kasi bakit po? Yan po ang unang matututo ng bata, ang magsinungaling. At kasama po dito yung pagtakpan, gawing sikreto. Lahat talaga tayo dito ay napapahamak. Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit? Kahit ano pang bagay yan, kahit yan ay lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan. Kahit sa internet. Ay ano po. Kung nakapagnakaw na kayo ng kahit anong bagay sa buong buhay nyo, kahit lapis yan, barya, ballpen, kahit po sa internet na sasabi mong libreng movie, pero totoo may bayad po talaga yan. Siguro yung ano po, kasi po nagwa-Wattpad ako dati. Tapos nagagawa ko ng story, then kinukuha ko yung ibang info sa other stories po. Tapos nagagawa po ako ng akin. Siguro yun po yung isa sa mga... Parang nag-a-add ka. Yeah, Parang parang nag-a-add ganun. ka ng ibang info na hindi galing. Na hindi naman karapat dapat na... Ayun po. I see. Kayo po kaya? Siguro po, joke. Charot lang. Hindi po, never ko yung ginawa. Siguro, hindi, next, siya po muna. Iniisip ko yung akin eh. Ako lapis. Yeah. Pero sa mga close friend, totally hindi naman siya ninakaw talaga. Pero, ewan. Okay, so mga ganon. Kaya any idea? Kahit Siguro mga hindi ko 20? po siya masabing kinuha kasi nasisimot ko siya. Kasi as in ilang beses na ako nakakasimot ng pera. Pero nakakasimot po ako ng pera, pero ina-ask ko po muna kung kanino. Like po ng this last lang po month, like kasi nakasimot ako ng 500. But nag-ask po muna ako kung kanino yon. Tapos after no, nagpunta po agad kami, magkasama kami dalawa. Tapos nagpunta kami simbahan, tapos napasigaw kami ng, alam pong mali, pero sabi namin, thank you Lord. Sumigaw kami ng gano'n. Yun lang po, parang wala kinuhang bagay ng gano'n. Pero syempre, regardless din po yun. Of course, pag minapull ka, dapat maibalik natin. Pero yung case kasi... Po namin, pero wala po talaga siyang naghanap. So, parang tinagalan po muna namin na sa amin at nagtanong-tanong po muna kami. Pero as in po, wala po talaga kahit anong tanong namin. So, parang, ay, wala naghanap. So, Pero pag once naman po may nakikita kami mga gamit na hindi, alam naman po namin sa sarili namin na hindi po Iiwan na talaga, lang. na hindi po talaga sa amin or nakita lang naman po namin, first po ang gagawin namin is mag-a-ask kami kung kanino ba ang bagay na yon. So pag wala naman pong umako or so doon lang po muna sa amin. Pero hindi naman po talaga namin totally inaangkin ang mga bagay na nakikita namin. Well, yes. Pero syempre, given na lang natin na lalo ng mga bata na talagang mahilig tayo magdampot o minsan naibubulsa natin o nakapagnakaw, kahit lapis yan.
Syempre, technically, ang tawag ka talaga doon, pagnanakaw yun. Lahat talaga tayo dyan ay dumaan talaga dyan. Kasi regardless kahit anong bagay yan or kahit anong halaga, yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay almost guilty talaga. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit isang tao minsan? Opo, siguro po dun sa ex ko po. Ayun po. I see. Opo, kasi yung may reason naman din po kaya po, valid po yung reason, kaya ano po, nagagalit. Yes po. Actually, marami na. Okay. Nawawala ba stress mo kapag ikaw ay nagagalit o lalong tumitindi po? Mas lalong tumitindi po. Ganon din po, mas lalo siyang tumitindi at nadadagdagan yung mga stress po sa life. Opo, yun din po. Syempre normal naman po talaga pag po tayo masasaktan, magagalit. Ano naman po tayong tatawong ngingiti dito? Baka baliw na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan pero deep inside, kumukulo na ng tubig, kumukulo na rather ang kanyang dugo at pwede siyang mapanakit na sa ibang tao. Meron kasi sinasabi na hindi din daw kailangan barilin, saksakin, sampalin o kahit ano. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura. Parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate yung patience and honesty. Pero ito po, kayo po ba ay naranasan nyo ba na banggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo napapagulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo. Opo. Parang Siguro po, ilang beses na. At inaamin ko po yun sa sarili ko. Okay, Then may times din po na nagpipray ako at sabihin ko, parang nahingi ako ng pasensya. Sabi ko, sorry po Lord, gawa ng sinabi ko yung mga ganong bagay. Tapos gagawin ko ulit sa mga susunod na araw. Nadadawit Ganun. yung name ni Lord Opo. sa mga hindi makabulan. Siguro, pag wala, nadapa. Biglang siguro, binanggit na lang gano'n. ako kuya, pag nataya ako sa wedding, sabi ko, Lord, sana po tumama ako. Mga ganon. Oh, yan. Like, Kayo pa. sa akin parang wala pa. Kasi nababanggit ko naman yung name niya pero in a good way naman. Hindi naman yung sa mga tawag niyan, yung parang hindi makabuluhan. sa hindi makabuluhan. Yes. Well, yun kasi pong kasi halimbawa lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Opo, sobra. Sobra po, sobra. Yes po. Halimbawa, nagpapalipas nga kayo dito ng oras sa Sampaloc Lake. Wag naman po sana halimbawa, napuwing mata nyo, bigla na lang kayong magugulatin. Instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang. O kaya nabanggitin yung nanay nyo dito kahit wala man siyang kinalaman sa pagkapuwing ng mata nyo dito sa Sampaloc Lake. Okay lang nabanggitin nyo yung pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang. Hindi po, para sa akin. Hindi. Siguro po, depende. Kasi nakasinayan ko na po siyang mabanggit lagi sa name ng mama ko po Hindi po ya. For me, hindi. Well, of course, mas maganda talagang hindi. Dahil magulang yun dapat may respeto po tayo kahit ano pong pangalan yun. Kasi ganito lang yan. Kayo ba yung mahilig manood ng pelikula? Tanong lang. Opo, lagi po. Yes po. Yes. Familiar ba kayo sa mga eksena? Minumura nila ang Jesus Christ. Kunwari, wala namang kinalaman yung Panginoon doon. Parang curse, parang minumura. Opo. Apo. Yeah. Kaya kung di mo kayo pinepwersa, huwag na kayo manood mga ganyang pelikula na yan kasi nakakasakit yan sa tenga. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy, pambabastos. Sa lahat-lahat ng pangalan, bakit yun ang ginawa? Pag nadapa, minura. Pag sinampal, minura. Ano ba yan? Kaya minsan, yun ang dahilan kung ba't ayoko manood ng mga ganyan na yan. Kahit skip lang, guilty na rin ako sa mga ganyan. Kaya, ang tawag kasi doon ay blasphemy, pambabastos. Nilikha ang mundo sa mabuti, siya naglikha, pero tayo naman gumagawa ng kapamahakan rather. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito almost ay guilty. Yung ilan sa mga to. Lilinawin ko po, hindi ko po inuhusgahan, ito ay ilan lang sa maraming tanong para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Siguro po para sa akin, hindi ko po masasabi sa sarili ko na inosente ako. Ganun din po. Kasi lahat naman po kasi tayo is nagkakamali. So, guilty po. Guilty din po. Kasi sometimes din po, may mga, ewan ko, may mga iniisip din kasi ako na what if yung inaakala kong tama is mali pala. Kasi ang dami ko rin kasing tanong about sa, parang sa lahat ng bagay. Okay, understand.
Pero tanong ko lamang, saan kayo pupunta pag kayo ay mamamatay halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Hindi po lupa. Tanong lang. Sa langit. Ako sure na ako sa langit. Bakit po? Kasi alam ko na alam ko na pinaubaya ko na kay God yung faith ko sa Kanya. Hindi po ya. Sa akin po, hindi ko po sure kung sa langit po or sa ano. Kasi, hindi ko pa po siya yung like katulad po ng sinabi niya, parang pinaubayan niya. Kasi po parang nagkakaroon po ako ng doubt, which is mali po yun. So, hindi ko po talaga sure kung ano. Pero si Lord na pong bahala po. Ako rin po, hindi ko rin po masasabi sa sarili ko kung sure na po ba talaga ako mapupunta ako sa langit. Kasi, ang dami ko rin naman po kasing nagagawang mali or kasalanan araw-araw talaga, as in. Kaya hindi ko ma-sure sa sarili ko kung sa langit ako, pero hindi ko sinasabi or hindi ko pinopoint na gusto ko sa impyerno. Ang sinasabi ko is hindi naman ako perfect, kaya ayun, sinabi nga ito, bahala na si Lord, siya na yung bahala sa lahat. Tsaka po, tapos sabi po nila na kapag gumawa ka ng mabuti is mapupunta ka sa heaven. Pero which is mali po kasi kahit ano pong gawin nyo, may mga dapat po talaga sa Bible po, dapat sinusunod po natin yung hindi lang yung maging mabuti sa lahat po. May iba po. Actually, hindi naman talaga sinabi na like pag sinabing mabuti ka is mapapapunta ka na sa heaven. Hindi yun ang reason kung bakit pupunta ka sa heaven. Ang ipagpatuloy mo yung sinabi mo. Hindi, go lang madam. Dahil ano po, ayun po ay nakadepende sa relationship nyo with between God. you and Yun God. is about sa relation mo talaga, about yung between you and God. Like katulad mo, pag binigay mo na sa lahat kay Lord lahat, dun mo malalaman kung mapupunta ka talaga sa heaven, gano'n. Yeah. Pag lahat-lahat, as in no doubt ka na sa Kanya, like, Lord, kayo nang bahala sa lahat kung anong mangyayari sa akin, gano'n po. Alright, so since brought up nyo yan, parang ganito kasi po mangyayari dyan. Since sinasabi nyo, papaubayan nyo sa Panginoon, given sabihin na natin talaga ng Panginoon po talaga ay patas, wala siyang kinikilingan, wala siyang ini-accept na kahit sinong tao, kasi ganito po para mangyayari. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karena ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. So ang tanong ko po ay ito, kayo bang tatlo ay nag-alala na maaaring kayong tatlo ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang po kayong tatlo, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito? Opo, actually matagal na po, elementary pa po ako, nag-aalala about sa ganung bagay po. Opo, nag-aalala din po kasi hindi ko naman po totally masasabi na mabuti po akong tao, may doubt po ako na, alam ko pong parang sa sarili ko na madami rin naman po akong mga pagkakamali, mga kasalanan pong nagawa din. Kaya, yes po. Sige po. Hindi po. Nagkakamali ako. Alam ko sa sarili ko na nagkakamali ako. Pero may nabasa din po kasi ako sa na pag once daw po na ipinagkatiwala mo at saka 100% na binigay mo talaga kay God na ayun nga na mapupunta ka sa heaven. Mapupunta ka daw sa heaven. Okay, pero tanong ko lamang, nag-aalala po ba kayo sa sinasabi ng Bible na lahat tayo, hindi lang kayong tatlo, lahat tayo sa impyerno mapupunta? Kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon eh. Yeah, actually po, may mga ewan ko din, hindi ko alam, pero sa totoo lang, sa Bible po, may mga times po. Pero nung bata pa po ako, may mga times na alinlangan ako doon. May mga words doon na parang 50-50 pa para sa akin. Kung papaniwalaan ko Kasi ba or hindi. Hindi naman lahat ng Bible is totoo. Yung ibang Bible kasi is parang iniiba nila yung words, which is mali talaga. Kaya mahirap din talagang maniwala sa mga ganon. Alright, kasi ganito. Simple question, pero nasa inyo kung paano ito sasagutin. Nagsisinungaling ba ang Panginoon? Hindi po. Hindi. Hindi po, kasi siya po yung sa lahat-lahat, siya po yung matuwid, siya yung maano, ganun. Wala pong kasalanan, Hindi po. Bigyan ko sa ganyan mabilis sa trivia. Kung meron tayong tinatawag na etymology o pinanggalingan ng mga salita, ang salitang perfect po kasi, according sa mga nag-analyze, hindi po talaga never dinirekta sa tao. Ang example po ng perfect ang weather,
perfect ang kapaligiran, pero never po gamitin example ang perfect sa tao. Dahil yung word na yan, ginamit nila, tinignan nila yung nature. Oo. Perfect na yun. Yun. Kasi nga, ang salita kasing perfect ay hindi po talaga itinuturo sa tao. Kaya nga mayroong salitang imperfect na kung saan ay opposite ng perfect, meron. Si Lord, kung perfect si Lord, kami po yung mga imperfect na na tinutukoy po dun sa ganun. Hindi lang po yung tatlo. Tayo pong lahat. Kasi talaga tayo po lahat ay pumalpak. At dahil kung sasabihin nyo, papaubahin nyo yan sa Panginoon talaga, yung justice, lahat talaga tayo dito, patay talaga sa harap ng Panginoon. Hindi lang po yung tatlo. Ako po guilty. Huwag nyo na pong stress yung ibang tao na sasabi nila ay malinis sila mabuting tao. Pero ang tanong, mabuti ba kanilang puso? Dahil ang puso po kasi ay wickedness o dahil sa kasalanan ay napapahamak. And regarding naman po sa Bible translation, ang salita ng Panginoon po ay never po nagkakamali. Kung magkakamali ang translation, kagagawan po yan ng tao, hindi po kagagawan yan ng Panginoon. Yes, tama. Yun po ang ibig sabihin po ng konteksto nun. Pero ang Bible po, hindi po siya nagiging corrupt. Nagiging corrupt lang po yan dahil ang tao, pag in-explain, pamali-mali at naniniwala ang ibang tao sa pamali-mali. Dahil ang Panginoon po kasi, pinagkatiwala niya sa mga piling tao na isulat yung kanyang salita at nung tiningnan ng mga eksperto po ito, tumutugma sa nangyayari sa paligid. So ibig sabihin, whether we like it or not po, kung ano nangyayari sa paligid, tumutugma po sa Biblia. So ibig sabihin po, yung kanyang salita ay makapangyarihan kung uunawan po natin siya ng maayos. Yung salita ng Panginoon talaga. Buhay at walang hanggan. Parang ganun. So yun po ang ibig sabihin po nito. Pero ito po yun. Ano man po mangyari, kasi hindi ko po kayo kilala, dapat po tayo mag-alala. Kasi po buhay po ang pinag-uusapan. Kagaya nyo to, malayo ba sarili nyo? Opo. 100%? Siguro po. Hindi siya 100%. Mahal po, pero siguro mga 50-50. 50-50? Same lang din po, 50%. 50-50. Okay. Tanong ko lamang, paano ba natin mamalitin sarili? Kailangan nyo ba gumawa ng mabuti para maging 100%? Kasi syempre, mayroong ganun kasi nangyayari na hindi nila mahal sarili nila dahil nadi-disappoint sila. Paano natin kaya mamalitin sarili? Any idea? Siguro po una ko po para mahalin ko po yung sarili ko, mahalin ko po si Lord kasi si Lord po is lahat, wala po kasing negative sa kanya, lahat po positive. So, kung mahal ko po si God, mas mamahalin ko po yung sarili ko din po. Kumbaga, doon mo mas matututunan na mas mag-focus pa at mahalin ang iyong sarili dahil syempre, yes, hawak mo na ma-appreciate. Hawak na kay God ka na, nabigay mo na lahat. So, mamahalin mo na rin yung sarili mo kasi si Lord is parang ikaw at saka si Lord parang iisa na rin. Kumbaga, the more na mamahalin mo si Lord is ganun din sa pagsarili mo. Sarili. Ganun din. Basta nagagawa mo yung responsibilities mo. Tsaka Yun lang, madam. Basta ganyan na yan. Alright. Same na kaming tatlo. Okay, sige, ganito. Para mas natin maintindihan po ito, ganito lang yan. Kayo ba natatakot sa kamatayan? Oo naman po, syempre. Opo. Hindi. Bakit po hindi kayo natatakot? Pag naisip kong para lang sa sarili ko, hindi ako natatakot. Pero pag may naiisip ko yung maiiwan ko, dun lang ako natatakot. Dun lang po ako natatakot. Like, pag nawala ako, paano na sila? Yung mga mahal ko sa buhay na hindi ko pa naibibigay yung mga bagay na gusto nila. Gusto ko makabawi sa mga naiambag nila sa buhay ko. Yes po, totoo po. Like po, katulad po na sinabi niya na hindi rin po ako takot mamatay kaso may inaalala po ako na maiiwan ko po. Gusto ko po, bago po ako mawala, like, nabigay ko na po lahat ng pangangailangan nila. Like, parang masaya po akong mawawala sa mundo kasi nabigay ko na po yung mga pangangailangan nila. Wala na po akong isipin sa kanila. Like, mas ganun po. Ayun, ganun din po. Well, of course, natural tendency po talaga ng mga tao na pag mamamatay, paano ba ang maiiwan natin sa buhay ano man po mangyari? Natural na po yung tendency na yan. Kahit sa Bible naman po sinasabi na may nabubuhay, may namamatay, may umaga, may gabi. Lahat po kasi may tinatawag na vanity or walang parang sabihin na lang natin ay hindi nagtatagal talaga lahat-lahat. Kaya ibig sabihin,
Normal po talaga lahat-lahat. Yun nga lang, dapat talaga tayo mag-alala kasi sabi sa Bible, pag po tayo mamamatay, automatic, i-judge po tayo ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Ang masakit nga lang dito, pag may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Diyos, talagang lahat po tayo dito ay guilty. Pero, pwede magbago lahat-lahat kapag narinig nyo itong salita na to, at maaaring pwede nyo mahalin ang sarili nyo ng buong buo kahit kayo hindi perpekto. Ito po kasi ang salita na to. Narinig mo yung salitang mercy. Opo, narinig po. Opo. Yes. Ano kaya sa Tagalog nun? Any idea? Parang, awa ba siya? Or ano? Parang narinig ko kasi sa iba na ano, give mercy, mga ganun. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Parang familiar kami sa word. Parang Ano ba? Parang pangalawang chance. Parang ganun. Okay. Parang di ba siya parang Or himalar? opportunity. Opportunity. Opportunity or bigyan, Okay, sige. parang chance mo or bigyan mo ng chance. Parang ganun like. Okay. Actually, nabanggit yun eh. Awa. Yan po ibig sabihin po ng mercy ay awa. Ibig sabihin pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po ay makasalanan. Inamin natin na tayo po ay mahina at humingi po tayo ng tulong sa Kanya. Dahil sabi kasi sa Bible, ang Kanyang pong awa ay laging bago, parang bagong umaga. So ibig sabihin, araw-araw po tayo magkakamali. Araw-araw tayo makagawa ng kasalanan. Simple mathematics lang daw to. Makagawa ka ng 7 kasalanan, i-multiply mo yan sa 365 days, baka abot na daw to ng 1.5 million. Napakarami nating utang. Kahit po pera, hindi mo mababayaran yung mga pinaggagawa natin. Kasi nga, tayo po talaga ay magkakamali talaga. Corrupted po ang ating puso at ang ating isipan. Pero pag tayo humingi ng mercy sa Panginoon, mas natitimbang po ng Diyos, hindi lang yung justice, pati po ang kanyang biyaya at ang awa. Dahil alam niya na walang sinuman na kayang iligtas ang ating mga sarili. Ngayon, pwede po magbago lahat-lahat kapag narinig natin tong tanong na to. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa makalis po sa Judgment Day? Meron ba kayong idea? yung wait pong lang. ano, yung pong si ikaw lang. Si Jesus po, like, yung pong kaisa-isang anak niya is ipinaubaya niyo po dito sa mundo para yung mga kasalanan nating mga tao is siya yung mabayaran po niya. Siya po yung naghirap sa lahat po ng paghihirap ng anak na si Jesus. Bali, siya po yung Inako po niya lahat. siya po yung nagpapako sa krus. Yes. Ayun po. Agree ka rin doon? Yes. Yes naman. Ano nga pong tanong? Kaya nga, ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa makalis po sa Judgment Day? Like, lahat ng Yun nga po, paghihirap. inalay niya yung sarili niyang buhay para sa atin. Yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Apo. Yes. Pero yun nga po, i-share ko lang sa inyo, yun nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Ang tawag po doon ay unconditional love. Pag-ibig na walang kapalit. Yun nga lang, may mga tao na ayaw nila ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit pinagplanuhan nilang gustong patayin si Jesus kasi alam nilang guilty sila sa kasalanan nila, gusto lang nilang pagtakpan ang katotohanan. Kaya yun yung dahilan kung bakit si Jesus ay alam niya na ang kanyang buhay ay kapalit kamatay niya. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin ay Diyos. Alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit siya pinako sa krus at namatay siya doon. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasalanan, natalo pong kasamaan, at yan po ang dahilan kung ba't ang mga Pilipino ay sasabi nila salitang pag-asa. Hindi sa kanila kasing sarili, kundi sa Diyos. Yan yung dahilan kung bakit may pag-asa sa likod na ang tao po ay nalugmok sa kasalanan. May nagsakripisyo na po. Ang kanyang pong dugo ang naging kapalit dito upang mabayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Yun nga lang po, ang kaligtasan ay wala sa ating mabuting gawa kundi nasa biyaya ng Panginoon. Parang halimbawa, isang kriminal, siya po ay makakalaya lamang kapag may nagpiyansa. Nalagibig sa salitang piyansa. Opo. Apo. Yes. So yan yung dahilan para mabigyan po siya, hindi lang second chance, pwedeng maraming tsansa, as long as talagang seryoso yung tao na to na magbagong buhay. At yan hindi po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, ang kanyang pong buhay na po maging kapalit instead of pong buhay natin. Yun nga lang, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa.
Pero ito yung dalawang bagay po para makamit natin kaligtasan bagamat nasa biyaya ng Panginoon. Una, narinig mo yung salitang repentance? Parang familiar po siya. Repentance. Familiar po. Familiar? Same lang din po. Pag sinabi mo yung repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag pa kayo nagkakasakit, di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Opo. So, sa tingin nyo ba, makakapasyal ba kayo sa Sampaloc Lake kapag kayo nilalagnat? Hindi po. Ay, hindi. Kahit po nilalag. Hindi po. Hindi. Hindi. Siyempre, hindi nyo ma-appreciate po kasi. Sabi nyo, parang pantanggal. Nakagala, pero hindi po enjoy. Kasi nga, hindi po talaga natin may enjoy yan. Kasi talagang may problema ating katawan. So, pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan. Lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng bagong puso at isipan. At higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lang. Oo naman po. Yes po. Yes po. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Pag-iisipan? Oo. Kung pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Tanong lang. Para sa akin, hindi po. Paano hindi? Yes, pag-iisipan. Lahat yung about kay God. Okay. Yes, Kaya ulitin ko po ang tanong, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes po. Yes po, kasi madami po kaming realization po ngayon about kay God po. Ganun. Opo, tsaka marami din naman po kami natutunan sa inyo po. Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw, yung walang palya? Tanong lang. Hindi po, pero dati po, honestly, opo. Dati lang po yun, pero ngayon hindi na po talaga. Siguro po dati nung nakakasimba po ako, pero minsan, pero ngayon hindi na po masyado eh. Sometimes lang din po. Di ba pag kayo nagugutom, kakain kayo? Opo. Yes po. Yes po. Opo. Halimbawa, sarado ang tindahan dito, tambukas lamang po ay isang convenience store dun sa dulo, kunwari lamang. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain para hindi kumulo ang tiyan nyo, tama po ba? Yes Opo, tatakbo. Yes po, opo. Ganon din dapat sa Bible. Opo. Okay? So, ibig sabihin lang po nito ay ganito lang yan. Sana po may ganun tayong mindset kung pinag-uusapan po natin ay ang Bible o ang pagbabasa ng kanyang salita. Yan yung dahilan kung bakit ay mahalaga po natin basahin yan dahil parang love letter po yan sa atin. Bigyan ko kayo ng konting trivia lamang. Alam niyo po ba na pwede tayo humaba ang buhay po natin, pwedeng umabot ng 100 years old kung gusto nyo, kung isang tao daw inukumpleto ang 5 aspeto. Una, ang pisikal. Hindi nagkakasakit, laging healthy lifestyle, kaya niya pong alagaan ang kanyang kalusugan. Pangalawa po ay ang social. Meron siya nakakausap, meron siyang mga chismosa, chismis, marites, joke lang. Meron siya nakakahanap na makakausap. Dinesenyo po si tayo para makipag-usap sa ibang tao. Kaya nga, no man is an island. Nararamdaman natin sa life. Exactly. So, wala naman pong mali sa ginagawa niyo dyan. Pangatlo, mental. Yung mga kaibigan mo, kausap mo, ay hindi baliw, walang saltik ang utak, at hindi mo mahatak yan. Easy. Binibiro lang kayo. Hindi madadala sa mental hospital kasi matino pa rin mag-isip. Okay, easy. Pangapat, emotional. Kaya niya pong kontrolin ang tawang, ngiti, lungkot, depression. Kaya niya pong kontrolin lahat-lahat. At ang panglima po ay ang spiritual or pananampalataya sa Panginoon. Sabi kasi sa isang science report, nakita nila na parang isang tao ay humahaba ang buhay nila ng mahabang haba kapag nakumpleto nila ang 5 aspeto na to kumpara daw sa kulang-kulang. Pero disclaimer lamang, hindi po sakop dito yung isang tao, pwede hindi siya pinatay, hindi siya na-aksidente, hindi siya na-set up. I mean, may mga tao siyang ganun eh. Namatay dahil nadamay lang sa gulo. Namatay dahil biglang mistaken identity, sinaksak na lang sa likod. Akala nila yun. Yun yung hindi sakop ng science nun. Pero, nakikita nila parang consistent kung nakukumpleto daw yung 5 aspeto. Kasi ang punto naman po, kahit po may isang buhay natin, wala naman siguro masama kung pahalagan po natin dito dahil meron tayong purpose sa buhay. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay
lahat po tayo itatapon sa impyerno dahil yan po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, marami po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala naman. Wala po. Kayo po, kapag... Go lang, go lang. Go lang, Huwag go ka lang. kasi tumingin. Nung... Sige, go. Go lang, go lang. Support, go, go, go. Ano po yun? Anong tanong? Ano po, kapag po ba namatay kayo, 100% na pupunta kayo ng heaven or hindi po? Well, to answer that kind of question, ganito po ang ibig sabihin po sa sagot na to. Kailangan po idaan sa humility or mercy. Technically po, kung ako yung mamamatay automatically, impyerno po agad ako kasi hindi po ako mabuting tao. No man is good, no man is righteous, lahat po pumalpak sa harap ng Panginoon. Ngayon, ako yung makapunta sa langit, hindi dahil sa mabuting gawa, dahil yun po ay sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko po yan deserve. Actually, itong ginagawa ko ay wala po to sa plano ng buhay ko. Pero the reason ko ito ginagawa ay dahil nagmamalasakit, dahil may mga tao, hindi sila suportado sa aking ginagawang advocacy na to. May mga against sila sa ginagawa ko. Pero ito ginagawa ko to dahil may purpose ang Panginoon. Ito ay para makita na kung saan ay ako po ay maliligtas, hindi dahil sa aking mabuting gawa. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, ako ay nagkakamali, nagkakasala, pero ang pinagkaiba nun, iniiwasan yung mga ganong kamalian at lagi lumalapit sa Panginoon para hindi laging mapahamak. Ibig sabihin po nun, yung ginagawa ng isang tao, ayoko kasi ilagay po sarili ko na parang ako ay kasi ako po ay gusto ko mercy or magpapakumbaba. Dahil hindi po kasi kayang gawin niya ng isang tao yung pagiging humbleness. Kailangan po ang biyaya ng Panginoon para makita na yung isang tao na ito ay hindi niya talaga deserve to, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, may pag-asa, mayroong posibilidad po na mapupunta sa langit. At ibig sabihin nun, confident siya dahil ang ginawa ng Panginoon Kristo ay hindi masisira kailanman. Ibig sabihin yung tao na yun ay maglalakad siya ng matuwid hanggang sa dulo. So yan po ang ibig sabihin para maisagot ko po yung tanong na yan. Nasagot ko ba yung katanungan po niyan? Natatakot po ba kayo mamatay? Well, technically, another good question. Hindi na po ako natatakot. Maaring dati, pero dahil sa mindset na ang buhay, may mamamatay, may mabubuhay po talaga. Kasi sa Bible po, kung babasahin nyo pong Ecclesiastes, lahat po ng buhay po natin ay vanity or talagang hindi magtatagal. May mamamatay, may mabubuhay po talaga. Pero syempre, ang isang tao po na hindi na nanampalataya sa Panginoon to examine, dapat siya talaga matakot kasi hindi niya alam kung saan ang future niya. Pero isang tao po na meron siyang pagkakilala sa Panginoon talaga sa biyaya ng Diyos, hindi siya po talaga dapat matatakot kasi ibig sabihin ang kanyang buhay ay magpapatuloy hanggang sa afterlife o sa dulo. Kaya the question is, kung ako natatakot sa kamatayan, currently, hanggang sa pinakadulo ng hininga ko, hindi na po natatakot. Dahil parte po ng buhay na mamamatay po tayo talaga lahat-lahat. At ang akin lang po, yung makakilala ko ang lubusan ng Panginoon at itong ginagawa ko po ito, ay walang nang puwersa po sa akin. Ito po ay dahil to sa planado ng Panginoon at ito inalaw niya po para magbigay po ng pagmamalasakit at higit sa lahat po, may sentro natin po ang buhay natin sa Panginoon. Nasagot ko po ba yung katanungan po? Yes po. Any Para sa question pa? inyo po, kailan kayo naging malapit sa Diyos? Well, actually, para mas maintindihan po natin, nagsimula po yan 2017. Actually, 2013 na po, meron na po akong mga idea about sa Panginoon to be professing Christian. Pero, yung talagang naging explosive, kung tawagin po natin, ay 2017 po. Then, itong ginagawa ko po na ito, matagal ko na po itong ginagawa pero hindi po ito sa pagre-record ng video, simula pa 2018. Then ito na pong dumating na tong pandemic, saka ko po to ginawa yan. So yan po ang dahilan. So mga 2017 po nangyari lahat-lahat, and sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy po to hanggang sa huli dahil alam ko naman po na kailangan ko po talagang dumepende sa kanyang salita para makagawa po ako ng tamang desisyon. Kaya halimbawa, kung may mga pagsubok pinagdadaanan, ginagawa ko po, pupunta ako sa isang tahimik na lugar, nananalangin, kinakausap po ang Panginoon,
para humingi po ng gabay sa Kanya. Kaya nasasabihin ko sa inyo, effective naman po talaga yan. Kailangan po talaga natin ng isang lugar na kaya po natin mag-focus para hindi po tayo ma-distract sa paligid natin. Tandaan nyo po, ang kalaban po natin hindi po talaga tao, tukso at kasalanan. Ginagamit lang po itong mga tao sa paligid para po tayo makagawa ng kamalian at baka ito pang dahilan para tayo lumayo pa sa Panginoon. Yan yung dahilan kung bakit yun yung punto na nakilala ko Panginoon dahil yung sabihan ng Panginoon. Simula 2017 and hopefully hanggang sa dulo na yan, hanggang sa huli kong hininga. Any question pa ba? Wala na? Okay na po. Okay na po. Sige, maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you rin po. Thank you po. God bless po.